Noong taong 3036 na isang mapanganib na virus ang lumitaw sa Japan na ginagawang mga zombie ang mga nahawahan ngunit hindi ang ordinaryong uri. Ito ay mga mutated na bangkay na ang mga puso ay protektado ng isang bakal na kulungan. Mabilis na kumalat ang impeksyon na nagtutulak sa sangkatauhan sa bingit ng pagkalipol. Upang mabuhay ang mga tao ay nagtayo ng mga istasyon ng tren kung saan maaari silang manirahan ng sama-sama nagpapalipat-lipat sa pagitan ng mga istasyon upang magtrabaho at mapanatili ang kanilang buhay. Kabilang sa mga ito ay si Ikoma, isang mekaniko na responsable sa pagpapanatili ng mga steam train. Gayunpaman pinangarap din niya maging isang mandirigma na maaaring lumabas at labanan ang mga undead na nilalang. Ang unang ginawa ni Ikoma patungo sa panaginip na iyon ay lumikha ng sandata na kayang basagin ang bakal na kulungan na sumasangga sa mahinang punto ng halimaw. Gayunpaman ang kanyang maraming mga pagtatangka ay nabigo, lahat ang kanyang sandata ay hindi kailanman nakatusok ng isang makapal na piraso ng bakal. Gayunpaman tumanggi si Ikoma na sumuko. Kinaumagahan sinimulan niya ang kanyang araw sa pamamagitan ng mabilis na pagtakbo sa maintenance workshop. Doon nakilala niya at nakatrabaho ang kanyang matalik na kaibigan na nagtanong kung paano ang pag-unlad ng armas. Ipinaliwanag ni Ikoma na hindi sapat ang lakas ng pagpapaputok ng baril. Hindi niya gustong gumamit ng mga ordinaryong bala dahil iyon ay hindi siya naiiba sa iba pang mga mandirigma sa labas. Inuna ni Ikoma ang armor-piercing ammunition. Iminungkahi ng kanyang kaibigan na magdagdag ng mga pampasabog upang mapahusay ang resonance ng baril. Nang marinig iyon naliwanagan si Ikoma kaya halos gusto na niyang huminto sa trabaho ng maaga at magmadaling umuwi para ipagpatuloy ang pagtatayo nito. Biglang dumating sa workshop si Lady Im ng pamilya Yamikawa. Naghahanap siya ng magkukumpuni ng steam gun ng kanyang ama at tinawag si Ikoma upang suriin ito. Kahit medyo naiirita pumayag pa rin siyang tumulong. Habang sinusuri niya ang baril napansin ni Im ang kanyang determinadong ekspresyon at tinanong kung balak niya maging isang mandirigma. Simpleng sagot ni Ikoma na ayaw lang niyang tumakas na parang duwag. Pagkatapos ay tinanong niya ang ginang kung kanino niya pinaplanong tutukan ang sandata na iyon, ngunit bago siya makasagot isang anunsyo ang dumating na ang tren ng Katsuho ay darating. Nagulat ang lahat dahil mas maaga ito ng isang araw kaysa sa inaasahan. Ibinaba ang isang drawbridge para makapasok ang tren. Naglalabas ng mga alon ng mainit na singaw habang ito ay gumulong, ang labas nito ay nabahira ng dugo. Malamang na nakatagpo ito ng isang kawan ng mga zombie bago dumating. Sa sandaling iyon dumating ang ama ni Lady Im upang salubungin ang mga panauhin. Ipinaliwanag niya na isa pang istasyon ang bumagsak na marahil ang dahilan kung bakit maagang dumating ang tren. Nang huminto ang tren nagsimula ang inspeksyon. Ang lahat ng sakay ay kinakailangang haburin ang kanilang mga damit upang suriin kung may mga marka ng kagat. Pagkatapos ng inspeksyon pagkakataon na ni Ikoma na magsagawa ng maintenance. Habang ang iba ay nagtatrabaho sa itaas, si Ikoma at ang kanyang kaibigan ay pumunta sa ilalim ng mga gulong ng tren. Doon natagpuan ni Ikoma ang maraming durog na labi ng mga bahagi ng zombie na palihim niyang ibinulsa upang maiuwi para pag-aralan. Habang nag-iimbestiga ang dalawa bigla siyang tinawag ng kanyang kaibigan upang tumingin sa labas ng isang magandang binibini na kabababa lang ng tren. Sa hindi malamang dahilan nang tumingin si Ikoma sa kanya nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar. Guest pala siya ng ama ni Lady Im na si Lord Kensho. Maya-maya bumaba rin ang isa pang nakasuot ng puti at sabay silang umalis. Sa sandaling iyon nagkaroon ng kaguluhan sa panahon ng proseso ng inspeksyon ng impeksyon. Isang lalaki ang hinihinalang nakagat at sinubukang tumakas. Mabilis siyang napalibutan at malapit nang mapatay nang sumugod si Ikoma upang protektahan siya. Iginiit ni Ikoma na hindi infected ang lalaki at kahit nakagat siya dapat siyang i-quarantine ng 3 araw para maobserbahan ang mga sintomas. Siyempre walang nagmamalasakit na makinig sa isang hamak na manggagawang tulad niya. Sa halip binalingan ng mga sundalo si Ikoma, binugbog siya dahil sa pangahas na magsalita. Sa panahon ng scuffle ang ilang labi ng zombie ay hindi sinasadyang nahulog mula sa bulsa ni Ikoma kaya pinaghihinalaan din siya ng mga sundalo. Sinamantala ng akusado ang kaguluhan at sinubukang tumakas ngunit agad ding binaril at patay. Pulang-pula ang dugo niya na nagpapatunay na hindi siya infected. Galit na galit si Ikoma na walang nakikinig sa kanya. Pagkatapos nagpakita si Lord Kensho, inutusan ang kanyang mga tauhan na bugbugin muli si Ikoma at ipinakulong siya sa ilalim ng 3 araw na pagbabantay. Nang gabing iyon habang sinusubukan ni Ikoma na humanap ng paraan para makatakas lumapit sa kanya ang dalaga kanina. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang may isang pangalan na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid na labis niyang itinatangi. Nagtataka tinanong ni May kung bakit sigurado si Ikoma na hindi zombie ang lalaki. Simpleng sagot ni Ikoma na hindi niya kayang tumabi at panoorin ang isang inosenteng tao na namamatay.
Sinabi ni May na normal para sa mga tao na matakot sa mga nahawahan. Sumalungat si Aikama nagtanong kaya kung ang mga tao ay masyadong natatakot ginagawa ba nitong normal din ang pagpatay sa iba. Naniniwala si Aikama na anuman ang mga pangyayari hindi dapat mawala sa isang tao ang kanilang pagkatao. Sa sandaling iyon dumating ang isa pang tren. Gayunpaman sa pagkakataong ito sila ay masyadong pabaya at binuksan ang tulay ng maaga. Lula ng tren ang isang kawin ng mga undead na mabilis na sumugod. Sa oras na napagtanto nila ito huli na ang tulay ay hindi maisara sa oras at ang buong tren na puno ng mga bangkay ay dumiretso sa lungsod. Naturally ang mga halimaw ay bumaha tulad ng isang tidal wave na umaatake sa mga taong bayan habang ang mga kampana ng babala ay tumunog sa buong lungsod. Sa gitna ng kaguluhan sinamantala ni Aikama ang pagkakataong makatakas. Mabilis siyang tumakbo pabalik ng bahay para kunin ang kanyang sandata. Ang mga tunog ng desperadong hiyawan na may halong umaatungal na apoy ay lumikha ng isang kakilakilabot na panoorin. Si May ay umalis na kasama ang kanyang mga tao habang si Kenzo ay lumabas upang pigilan ang mga halimaw upang ang kanyang anak na babae ay makatakas. Bumalik sa Aikama sinadya niyang damyugo ang kanyang kamay upang maakit ang undead na naglalayong subukan ang kanyang hindi natapos na sandata. Pagkaraan ng ilang sandali nahuli ng isa sa mga zombie ang bango ng dugo at sinundan ito. Nagtago si Aikama sa loob ng bahay na nakahanda ang baril na calibrate ito at naayos ng maayos ang dami ng pulbere. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon hindi nakapasok sa front door ang zombie tumalon ito pababa mula sa itaas. Gayunpaman nagawa ni Aikama na makapag-react sa oras at matagumpay na na-shoot sa puso nito. Natuwa siya sa pananabik sa kanyang tagumpay ngunit ang kanyang kagalakan ay tumagal ng wala pang 5 segundo bago niya napagtanto na siya ay nakagat. Samantala nakagat na rin ang kasama ni May. Hinimok ng lalaki ang ginang na pumunta sa kang-akako at hintayin ang utos ng young master. Umalis si May ngunit hindi nagtagal ay nakatagpo ng isang zombie mula sa mga kanlurang rehiyon. Tumanggi naman si Aikama na tanggapin ang kanyang kapalaran bilang isang zombie lamang. Gumagana ang kanyang utak sa buong kapasidad gumamit siya ng bakal at apoy upang harangan ang virus na makarating sa kanyang utak patuloy na nagtutulak ng mga pako sa kanyang katawan upang maiwasan ang pagkalat nito. 5 taon na niyang pinaghandaan ang paghihiganting ito at hindi siya basta-basta mamatay ngayon. Ang virus ay dumaloy sa buong katawan ni Aikama at ang tanging magagawa na lang ay harangan ang daluyan ng dugo sa kanyang leeg. Gumamit siya ng hydraulic clamp upang higpitin ito hanggat maaari. Sa isang matinding kalooban para sa paghihiganti nanumpa si Aikama na hindi susuko at sa hindi inaasahang pagkakataon gumana ito na itinaboy ang virus. Para naman kay May ang zombie ay sumugod sa kanya na parang nagngangalit na toro ngunit walang pag-aalinlangan naghatid siya ng isang sipa na nagpalipad sa ulo ng nilalang. Ang kanyang sandal ay dumidikit pa sa malapit na haligi mula sa puwersa. Makalipas ang ilang oras nagkamalay si Aikama at tuwang-tuwa na hindi siya naging halimaw. Sa pagkakataong iyon sumugod ang kanyang kaibigan sa paghahanap sa kanya at masayang sinabi sa kanya ni Aikama na gumagana ang kanyang sandata. Magkasabay na nagdiwang ang dalawa. Sa sobrang excitement sinabi ni Aikama na nakagat na siya pero hindi pa rin nagbabago. Iminungkahi niya na maaari nilang pag-aralan ang hindi pangkaraniwang bagay na ito. Samantala nakarating na si May sa kanlungan at nagmamap ng ruta patungo sa tren upang makatakas. Sa labas si Lady AM at ang kanyang mga mandirigma ay nakikipaglaban sa mga undead na umaaligid sa mga dingding. Naghahanda ang lahat na lumikas ngunit sinabi niya sa kanila na hintayin ang hudyat ng kanyang ama. Gayunpaman tumanggi silang mamatay doon at nais na umalis kaagad. Pagkatapos ay nagpakita si May na nagsasabing kailangan niya ng magmaneho ng tren para makaalis siya kasama nila. Isang batang babae ang humakbang para magboluntaryo. Nang makuha na niya ang kailangan niya dumiretso si May sa kawin ng mga undead para maglinis ng landas. Hinawakan niya ang isa sa kanilang mga ulo upang galitin ang buong kayaig na habulin siya pagkatapos ay tumakbo sa lungsod upang gamitin ang lupain sa kanyang kalamangan. Ang kanyang sandata ay isang pares ng mga pistola bagaman hindi sapat ang lakas upang tumagos sa puso ng isang halimaw sa isang putok kaya madalas niya itong inipit sa mga baras na bakal upang tapusin ang mga ito. Sa loob lamang ng 100 segundo naalis na ni May ang kawan. Sinundan ng mga mamamayan ang landas na kanyang binuksan at sumakay sa tren. Si Aikoma at ang kanyang kaibigan ay nagpunta rin sa tren sa pamamagitan ng ibang ruta ngunit pagdating nila hinarang sila ng mga gwardya para sa inspection. Nataranta ang kanyang kaibigan na pagtantong walang maniniwala sa kwento ni Aikoma. Sa sandaling iyon lumitaw ang dalawang halimaw na nagpasindek sa lahat. Pinlano ni Aikoma na gamitin ang pagkakataong ito para patayin sila at patunayan ang kanyang sarili ngunit biglang nagpakita si May at pinabagsak silang dalawa ng walang kahirap-hirap. Natigilan si Aikoma sa lakas niya. Nang matapos siya pagod na siya.
Huminto siya saglit bago si Aikoma may naramdaman siyang kakaiba sa kanya ngunit hinayaan niya ito nang dumating ang grupo ni IM. Maya-maya sumakay na ang lahat sa tren naghahanda na sa pag-alis. Ginamit ni IM ang susi na dala niya para i-start ang makina habang si May na pagod sa labanan ay dumulas para magpahinga sa isang sulok. Gayunpaman nang malapit nang umalis ang tren muling dumagsa ang mga halimaw at pinalibutan ito. Nang makarating ang mga halimaw sa kinaroroonan ni Aikoma ang isa sa kanila ay pumasok na. Walang pag-aalinlangan ginamit niya ang kanyang baril para ibaba ito. Gayunpaman natakot ang lahat nang hindi sinasadyang ibunyag ni Aikoma na siya ay nahawahan. Habang sinusubukan niyang magpaliwanag lumitaw muli ang kawal na bumaril sa kanya noon. Walang sandali binaril ng lalaki si Aikoma pagkatapos ay agad na iniutos ang tren na umalis. Ngunit nang makarating sila sa gate ito ay nakajam at hindi bababa. Ang tanging pagpipilian na natitira ay ang mano-manong hilahin ang pangga. Ang kawal noon ay nagboluntaryong bumaba at isakripisyo ang sarili. Ngunit sa sandaling iyon may nakakita ng nag-iisang figure na naglalakad sa gitna ng mga halimaw ito ay walang iba kundi si Aikoma. Pinatunayan niya na hindi siya halimaw. Kinaladkad ang kanyang bagbog na katawan nagpumigla si Aikoma patungo sa pungga pinatay ang bawat nilalang na humaharang sa kanyang daraanan para lamang ipakita na mayroon pa rin siyang pagkatao. Sa wakas ay nagawang hilahin ni Aikoma ang pungga ibinaba ang gate at nagsimulang gumalaw ang tren habang siya ay umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang matalik na kaibigan na ayaw sumuko ay naghagis ng lubid sa pagtatangkang hilahin si Aikoma pataas. Ngunit tumanggi si Aikoma at umupo doon na umiiyak. Noon lang nakabawi si May at tumalon pababa. Ikinawit niya ang lubid sa katawan ni Aikoma at hinayla siya ng kaibigan. Gayunpaman muling lumitaw ang sundalo na nagpahayag na si Aikoma ay liliko at igigiit na patayin siya. Lumapit si May para pigilan siya sinabing hindi undead si Aikoma at half-undead siya. Upang patunayan ito ipinakita niya na siya rin ay nahawaan. Nagbabala siya na kung patuloy itong kumikilos ng pag-alit hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Sa sandaling iyon dumating si IM at namagitan. Sinabi ni Aikoma na kung gusto nila siyang umalis susunod siya ngunit sinaktan siya ni May at sinabihang manatili. Nakipagdeal siya kay Lady IM. Kung dadalhin nila siya sa kang-aka ko sila ni Aikoma ay mananatiling nakakulong sa isang karwahe at hindi pupunta kahit saan. Si Aikoma na matigas ang ulo ay sinubukang tumalon palabas ngunit sinipa siya ni May sa pader at natamba siya saglit. Sa sumunod na mga araw ang tren ay patuloy na umuusad. Ang mga supply ng pagkain ay unti-unting naubusan at marami ang nangangamba na hindi ito tatanggapin ng susunod na istasyon. Samantala nagkaroon ng bangungot si Aikoma tungkol sa pagkalamon ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Nagising siya sa pagkabigla nang makita ang kanyang sarili sa tabi ni May ang kanyang mga sugat ay mahimalang gumaling salamat sa kanyang undead physiology. Tinanong ni Aikoma si May kung bakit siya papunta sa kang-aka ko. Sumagot siya na naghihintay doon ang kanyang kapatid at ito ay isang bagay na mahalaga. Pagkatapos ay tinanong ni May si Aikoma bilang kapalit at sinabi niya na ang lugar ay ang frontline research base sa mga undead na pinaniniwalaan niyang makakatulong sila sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Dahil pareho ang destinasyon iminungkahi ni May na magtulungan sila. Dahil sa kanyang kalagayan siya ay mapapagod pagkatapos makipaglaban at kailangan niyang magpahinga para gumaling kung saan si Aikoma ang magsisilbing kanyang kalasag. Ang unang hakbang sa kanilang pakikipagtulungan ay sinanay ni May si Aikoma sa pakikipaglaban. Siyempre bilang mekaniko at medyo bookworm matatalo lang si Aikoma pagkatapos matalo. Sa unahan ng karwahe ang AIM ay nahaharap din sa mga problema ng maraming pasahero na gustong paalisin sina Aikoma at May at higit pa rito ang ilan sa mga matatanda ay nagpumilit na ihinto ang tren upang magsagawa ng mga libing para sa mga patay. Bumalik sa Aikoma matapos matalo hanggang sa pagod habang nagsasanay nagpahinga sila sandali. Nagtanong tuloy si Aikoma tungkol sa tali sa leeg ni May. Sinabi niya na ito ay malamang nakapareho ng sa kanya upang maiwasan ang virus na makarating sa kanyang utak at tinanggal lamang niya ito sa panahon ng labanan. Sa sandaling iyon naramdaman ni May ang presensya ng undead sa malapit hinawakan ang kanyang talon at tumakbo patungo sa harapan ng tren upang maghanap. Ang kanyang biglaang pagkilos ay nagdulot ng gulat sa lahat. Muling nagpakita ang sundalo para balon siya ngunit hindi siya pinansin ni May at nagpatuloy sa pagtingin sa paligid. Sa gitna ng migting na kapaligiran lumitaw ang mekaniko ng tren na nag-uulat na ang tangke ng tubig ay nabasag at hindi tatagal hanggang sa susunod na istasyon. Pinilit silang huminto upang mangolekta ng tubig. Huminto ang tren sa isang kurba at inanunsyo ng mekaniko na aabot hanggang umaga ang muling pagpuno kaya kailangan nilang salaitan sa pagbabantay. Ginamit ng IM ang pagkakataon na payagan ang mga matatanda na magdaos ng seremonya ng panalangin. Nang gabing iyon nagtipon ang lahat upang ipagdasal ang mga patay habang nanatili sina May at Aikoma sa loob ng kanilang karwahe.
Nagbahagi sila ng mga kwento at napagtanto na pareho silang nawala ng pamilya sa mga undead kaya't hindi nila nadama ang pangangailangan na manalangin. Curious na tanong ni May tungkol sa bagay na laging hawak ni Aikoma sa kanyang kamay. Ipinakita niya rito ang isang maliit na batong ilog na pinulot nila ng kanyang kapatid na babae noong mga bata pa sila. Sa katunayan mayroong dalawang bato. Hinati sila ng magkapatid bilang anting-anting para protektahan ang isa't isa. Naalala ni Aikoma na 5 taon na ang nakalilipas ang mga halimaw ay dumaan sa istasyon kung saan sila nakatira. Ang mga matatanda ay tumakas sa takot iniwan ang mga bata at nawala ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa sandaling iyon. Sa oras na iyon siya ay natakot at tumakbo na parang duwag. Pagbalik niya isa na sa kanila ang kapatid niya. Umiiyak si Aikoma habang humihingi ng tawad at napilitang ibaba ang kanyang kapatid. Naalala ni Aikoma ang sandaling iyon kahit na namatay sila. Dapat niyang talunin ang kanyang takot at lumaban. Ngayon gaano man niya kasuklam ang sarili niya hindi niya maibabalik ang kapatid niya. Matapos marinig ito itinuring ito ni May bilang isang ordinaryong kwento dahil sa kasalukuyang mundo ang mahina ay namamatay at ang malakas ay nabubuhay na masakit na halata. Maya-maya lang ay lumapit si IM. Naramdaman ni May ang ilang tao sa labas na gustong pumatay sa kanya at sinabing hindi siya magdadalawang isip na patayin sila. She rushed out ready to fight pero pinigilan siya ni IM kaya tumalikod si May. Sinagot naman ni IM ang naunang tanong ni Aikoma kung kanino niya tututukan ng baril bilang isang responsable sa mga tao. Bumunot siya ng kutsilyo at sinaksak si Aikoma. Tinanong niya kung bakit hindi siya tumanggi. Tumanggi si Aikoma dahil nanumpa na siya na hindi tatakbo. Kahit na kaya niyang iligtas ang sarili niya hindi siya magsasakripisyo ng iba. Ang kanyang kalaban ay ang mga halimaw sa labas. Hindi siya sa makatuwid hindi siya dapat mamatay. Dapat siyang mabuhay para pumatay mabuhay para maghayganti. Matapos ang deklarasyon ni Aikoma tumahimik ang mga gustong pumatay sa kanya. Tinanggap nila na hindi nila siya kaaway at umalis. Sa loob nagpasalamat si Aikoma sa IM sa pagtulong sa kanya na makalabas sa kulungan ngunit bigla siyang bumagsak dahilan para magpanik si IM. Nakita niyang hindi naghihilom ang mga sugat nito at nagmadaling magbigay ng paunang lunas ngunit namumula na ang mga mata nito. Sa labas hindi sinasadyang nalantad ni May ang tungkol sa mga half-undead hindi sila kumakain ng normal na pagkain ngunit umiinom ng sariwang dugo na nagpa-atres sa takot sa mga tao. Ngunit si May ay nangangaso lamang ng isang nakatagong undead na naramdaman niya mula umaga at ito ay lumitaw sa pamamagitan ng apoy. Walang pag-aalinlangan sinunggaban niya at pinatay ang halimaw. May sumigaw na buntis daw siya na ikinagulat ni May. Sa loob ng tren naipit ni Aikoma ang sa isang pag-atake. Nang kakagete na sana siya nito lumitaw ang sundalong si Kiryu at pinigilan siya. Dahil sa suntok na iyon natauhan si Aikoma. Si Kiryu galit na galit ay inakala na si Aikoma ay tumalikod at nilayo na harapin siya. Ngunit pumasok si May para ibalita na papalapit na ang mga undead. Sa labas nagsimulang dumagsa at umatake ang mga halimaw na pilit na pinaalis ang tren kahit na hindi pa ito naaayos. Gusto ni May na lumabas at lumaban ngunit tumanggi ang mga mandirigma sa takot na baka magalit sila ni Aikoma sa kanila. Hindi nagtagal pagkatapos ay huminahon ang mga pangyayari ang mga insidente ng pag-atake ni IM at ang episode ni May ay naging sanhi ng pagkawala ng pananampalataya ng mga tao at kawalan ng tiwala sa kalahating undead. Hindi na nila gustong mamuhay sa takot at tumalikod sa IM sa paniniwalang hindi na siya karapat-dapat na mamuno. Inamin niya ito at binitiwan ang utos sa isang pinunong sibilyan. Noong nasa kapangyarihan inutusan niya ang tren na dumiretso sa bundok dahil ito ang pinakamabilis na ruta papuntang Kongo-Kako. Ang mga gwardya na nagpoprotekta kay Aikoma tulad ng kanyang kaibigan at ang babae ay itinulak pabalik sa huling karwahe kasama sina May at Aikoma. Buti na lang at nakuha pa ng kaibigan niyang si Kurama na dalhin sa kanila ang armas ni Aikoma dahil alam niyang tatanggi ang kaibigan niya na utusan siya. Sa oras na iyon nagugutom si May at naisip ang kainin ang babaeng kasama ni Kurama. Samantala binalak ng rabble sa labas na iwanan ang karwahe ni Aikoma. Bago pa sila makakilos isang grupo ng mga undead ang tumambang sa daanan ng bundok at tumalon papunta sa karwahe. Pinamunuan sila ng isang undead na nagpractice ng espada sa buhay na may hawak na kambal na talon at madaling nilalaslas ang mga tao. Nakakulong pa rin sina Aikoma at May sa loob at hindi makalaban sa labas. Nakarating ang salita sa karwahe sa harapan. Nagpa siya ang pinuno ng sibilyan na putulin ang karwahe upang mabawasan ang mga pagkalugi dahil sa kanyang hanggal na desisyon. Gayunpaman pinili ni Ayame at ng kanyang mga tao na hawakan ang halimaw mismo. Pinangunahan ng kanyang grupo ang mga mandirigma na magtipon at magdepensa na nagtataboy ng sunod-sunod na alon ng mga umaatake. Sa sandaling iyon tumakbo si Kiryu na may ideya at tumanggi din ang grupo ni Aikoma na maupo at lumabas sa karwahe upang tumakas.
Ang paghakbang sa labas gayunpaman ay hindi madali dahil ang tren ay madalas na pumapasok sa mga lagusan. Isa sa grupo ni Kurama ang nagmungkahi ng solusyon. Pagkatapos ng 3 tunnel magkakaroon ng mahabang bukas na kahabaan sa pagitan ng mga ito na magagamit nila. Bumalik sa grupo ni Ayame, isa sa kanyang mga miyembro ay nakagat. Nagpa siya ang lalaking iyon na magsagawa ng pagpapakamatay na pambobomba na kinaladkad kasama niya ang maraming undead. Ngunit kahit na iyon ay hindi nakabawa sa kanilang bilang. Sa sandaling iyon bumalik si Kiryu. Sa pagkakataong ito may dala siyang katana at lumaban na parang isang tunay na eskrimador. Matapos harapin ang mas mababang mga halimaw, ang undead na eskrimador ay gumapang pabalik sa pinangyarihan. Natural sa superior nitong pangangatawan, diniin nito si Kiryu mula sa simula ng laban hanggang sa dulo. Sa isang punto nagawa ni Kiryu na itulak ito sa gilid ng karwahe at itinusok ang kanyang talon sa puso nito. Ngunit ang katawan ng nilalang ay matigas kaya naputol ang espada. Sa gulat ni Kiryu bumagsak ito pabalik sa kanyang tiyan at siya ay malubhang nasugatan. Nang makita ito nagpaputok ang lahat upang piliting umatras ang halimaw at nagmamadaling kaladkarin si Kiryu patungo sa kaligtasan. Ang sitwasyon ay lubhang mahirap. Nagmamadali rin sina Mei at Aikoma patungo sa unahan ng karwahe. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali napagod at nagutom si Mei at kinailangan niyang sumuko kay Aikoma. Pagkatapos ay itinali niya si Mei sa gilid ng karwahe at iniwan si Kurama upang bantayan siya. Gayunpaman si Aikoma mismo ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng gutom at pagkapagod, ngunit nagpatuloy siya. Nang marating niya ang karwahe ni AM kung saan sila nakikipaglaban sa halimaw na may hawak na espada, sumigaw si Aikoma na kailangan niya ng dugo para labanan ang halimaw na iyon. Bilang tugon pumayag si AM na bigyan siya ng dugo sa isang kondisyon na tulungan niya itong lumaban. Sa sandaling natanggap niya ang dugo, ganap na nakabawi si Aikoma at sa isang hampas ay madaling natamba ang halimaw. Nagbago ang ugali ng lahat at sila ay nagsaya sa tagumpay. Binawi ni AM ang utos at tinanggap nila sina Mei at Aikoma bilang mga tagapag-alaga sa ilalim ng isang kontrata sa dugo. Salaitan sila sa pag-donate ng dugo kapag kailangan ito ng alinman sa dalawa. Dumiretso ang tren patungo sa Kongokaku. Sa mga sumunod na araw nakipagtulungan si Aikoma sa mga machinist para mag-upgrade ng mga armas para sa mga mandirigma. Gumawa siya ng rocket-propelled round na may kakayahang tumusok sa thorax ng zombie at nilagyan niya ng sword blades ang metal na kinuha mula sa paligid ng puso ng halimaw upang ang mga espada ay maging mas matibay. Samantala si Mei ay isinama sa mga tao na kadalasang namamagitan sa mga hindi pagkakaunawaan at nakukuha ang kanilang tiwala. Biglang nasira ang tren. Ang isang anunsyo ay nagsabi na ang Yashire Station ay hindi tumutugon, ngunit ang mga senyales ng usok ay nakita na nangangahulugang hindi pa ito nasasakupan ng mga undead at maaaring manatili ang mga nakaligtas. Inutusan ni Ayem ang lahat na maghanda para sa pagliligtas. Matapos suriin ang istasyon, natagpuan nila ang isang tore ng bantay na nahulog sa mga riles at hindi sila makadaan. Kung sila ay bumalik at kumuha ng Nagi Mountain Pass sa pamamagitan ng Ishikoki Station, ito ay nagkakahalaga ng dagdag na 10 araw at ang kanilang pagkain ay hindi magtatagal. Balak sana nilang mag-resupply dito, ngunit ngayon ay kailangan nilang kumuha ng mga refugee. Ayon sa mga taga-roon, 3 araw bago nito isang itim na usok ang bomb alot sa mga pader at ginawang impyerno ang lahat. Sa puntong iyon nakilala ni Mei ang isang kakilala sa mga refugee at ang dalawa ay lumabas upang mag-usap. Ikinwento niya na 20 araw ang nakalipas, ang Sogenet ay nag-imbak ng mga armas hindi para labanan ang mga undead kundi para pumatay ng mga tao. Hiniling niya kay Mei na iulat ang kauna-hinalang aktibidad na ito sa Young Master at inalok ang kanyang tulong kung kinakailangan. Binalaan din niya si Mei na maging maingat sa kanyang mga kilos kung hindi ay itatapon din siya ng Young Master gaya niya noon. Gawin mo ang iyong tungkulin habang ikaw ay tao pa. Sa strategy meeting iminungkahi ni Aikoma na kung maabot nila ang boiler room sa gitna ng istasyon at paandarin ito, gagana ang central steam mechanism at magagamit nila ito upang alisin ang nahulog na tore mula sa mga riles at magpatuloy. Gayunpaman iniulat ng intelligence na ang boiler room ay pugad ng mga halimaw. Pagkatapos ay iminungkahi ni Aikoma ang isang alternatibong ruta na umiikot sa crane medyo mas malayo, ngunit haharapin lamang nila ang mga pag-atake sa isang linya at sa paglahok ni Mei ay magiging napakataas ang rate ng tagumpay. Pumayag ako sa plano. Nagsalita si Mei, sinabing sasali siya ngunit hindi makikipag-away sa tabi ng iba, kailangan lang niyang dumiretso sa boiler room. Ang duwag ay gagawa ng mahabang liko aniya at tumanggi siyang makipaglaban sa mga duwag. Nagtalo si Aikoma na hindi ito duwag kundi isang paraan para mabawasan ang mga nasawi, ngunit itinulak siya ni Mei at inakusahan siyang natatakot sa impeksyon. Iginiit niya na hindi siya lalayo at sinabihan ang lahat na sumunod na lamang sa kanyang likuran. Pagkasabi nun ay umalis na si Mei.
Nagsimulang mag-alinlangan ang lahat ngunit tiniyak ni Aikama na gagana ang kanyang sandata. Nang walang ibang pagpipilian inilagay ni Aim ang kanyang taya sa peligrosong planong ito. Nang bumalik siya sa kotse ng tren natuklasan ni May na ang asong pinalaki ng mga bata ay namatay dahil sa matinding sugat nito. Bumulong si May na kahit papaano ay mapalad ang aso na ito ay maaaring mamatay bago iwanan dahil ang isang nasugatan na aso ay walang silbi pa rin. Ang kanyang mga salita ay gumuhit ng galit ng lahat sa paligid. Nang napagtantong napakalayo na niya mabilis na tumakbo si May. Hindi rin naging maganda ang mga bagay para kay Aikama dahil nanginginig si Kirama na parang dahon ang hilingin na tumulong sa plano. Buti na lang at pumayag ang lalaking tumulong kay Aikama kanina. Nang maitakda na ang lahat bumalik si Aikama sa karwahe upang hanapin si May na napansin ang kakaibang pag-uugali mula pa noong umaga. Tinanong niya kung bakit tumanggi siyang lumaban kasama ang iba. Sumagot siya na nag-aaway siya hindi lang niya susundin ang plano nito. Itinaas ni Aikama ang kanyang boses sinabing kaya niyang gawin ang gusto niya ngunit dapat lumayo sa boiler room. Walang dahilan para sumugod diretso sa puso ng pugad ng kalaban. Pagkatapos ay nagsimula ang operasyon. Lumapit ang tren sa gitna ng istasyon at huminto. Nang walang nakitang palatandaan ng undead bumaba ang lahat. Matapos ipadala si Kirama at ang kanilang kaibigan upang hawakan ang control crane si Aikama at ang iba pa ay nagpatuloy. Sa paghusga mula sa pagkawasak at sa nahulog na tore na pagpasyahan ni Aikama na maaaring ito ay gawa ng itim na usok na halimaw na binanggit ng mga taga-ron. Sa sandaling iyon nakita niyang kumilos muli si May sa kanyang sarili tumatakbo patungo sa boiler room na pinipilit ang kanyang grupo na sundan siya. Noon narating na ni May ang undead nest. Nagsimula siya sa isang barrage ng mga smoke bomb pagkatapos ay sumayaw sa larangan ng digmaan na pinabagsak ang sunod-sunod na halimaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon sa pagkakataong ito siya ay nasugatan at ang mga halimaw ay sumulong nang hindi siya binibigyan ng oras para makabawi. Nang sa wakas ay dumating na ang grupo ni Aikama na alis na ni May ang lahat ng mga kalaban. Tinuya niya ang mga ito sa pagiging mabagal at sinabihan silang magmadali sa kanilang trabaho. Gayunpaman habang ang isa sa mga mandirigma ay sumilip sa labas upang suriin isang alon ng itim na usok ang pumasok na nagdala ng isa pang kawan ng mga undead. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang pagpatay sa mga undead sa loob ay hindi nakamit lalo lamang silang nabalisa. Sinubukan ni May na iligtas ang sitwasyon iginiit na maaari pa rin siyang lumaban ngunit sinabi sa kanya ni Aikama na tumahimik upang mapabilis niya ang pag-activate ng boiler. Nang dumating na ang senyales ni Kurama pinaandar nila ang crane para hilahin ang nahulog na tore. Mabilis na umatras ang lahat ngunit nawala si May. Walang oras si Aikama para hanapin siya. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang kaibigan sinabihan siyang bumalik sa tren at nanatili sa likod upang paandarin ang crane mismo. Ang mga undead ay nagsimulang dumagsa mula sa lupa na nakatambak na parang bundok upang umakyat ng mas mataas. Nagsimula ng humandar ang tren para makatakas. Hinawakan ni Aikama ang crane lever hanggat kaya niya. Pagtingin niya sa labas nakita niyang lumalaban pa rin si May bumagal ang mga galaw niya nang maabot niya ang kanyang limitasyon. Pagkatapos ay lumitaw ang isang halimaw na may hawak na espada itinulak ang kanyang sandata at itinapon siya ng malalim sa ibaba. Napilitan si Aikama na iwanan ang crane pinahinto ang paggalaw ng tren at lumundag pababa upang iligtas si May. Wala siyang malay dahil sa pagod. Ang masama pa nito lumitaw ang isang napakalaking nilalang na sinisira ang lahat ng dinadaanan nito ang itim na usok mismo. Sinisingil sa tren pinilit ang driver na bumalik sa istasyon. Nang marating nila ito ang mga pintuan ay selyado. Sa kabutihang palad ang apoy ng suporta mula sa istasyon ay nagpabagal sa nilalang na sapat upang maisara nila ang mga pintuan sa oras. Ito pala ang itim na usok ay isang kalipunan ng hindi mabilang na undead na pinagsama-sama. Sa kanyang panaginip muling binal ika ni May ang sandaling pinatay ang kanyang mga kasamahan habang wala siyang magawa ang alaalang bumabagabag sa kanya mula noon. Nagising siya na nakakulong sa ilalim ng mga durog na bato. Hindi nagtagal ay dumating si Ikoma at nang makita ang kanyang sakit sinubukan siyang palayain. Sinisi ni May ang sarili sa pagkabigo ng plano. Sumang-ayon si Ikoma na kasalanan niya ito ngunit siya rin dahil inabandonan niya ang crane lever nang mahulog siya. Parehong nabigo ang dalawa. Nahulaan niya na ang iba ay dapat na labis na nadismaya sa kanila kaya hindi sila maaaring mamatay doon ngunit kailangan nilang lumabas at tulungan ang iba. Samantala naisip ni Ayame at ng kanyang mga tao na umatras dahil hindi nila malagpasan ang halimaw ngunit ang sabi ng driver ay imposible kung magpasya ang nilalang na habulin sila. May nagsalita sinabing noong binangga ng halimaw ang ulo nito sa gate kanina karamihan sa mga kayeg ay nakakalat kaya siguro kung sinubukan nila makakalusot sila. Bukod pa rito dahil ang crane tower ay kalahati pa lamang ang na-clear maaari silang kumuha ng panganib kung handa silang tumanggap ng kaunting pinsala sa tren. Tanong ni Kurama tungkol sa 2 taong naiwan.
Naturally lahat ay sumang-ayon na abandonahin sila, ang isa ay kumilos ng walang ingat at ang isa ay inabandona ang misyon sa kalagitnaan na naglalagay sa panganib sa lahat. Kailangan lang nilang harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang sariling mga pagpipilian. Sa malalim na ilalim ng lupa hirap na hirap si Ikoma ngunit halos hindi niya nailigtas si Mai. She told him to leave her behind, the weak always die, ganyan talaga. Ikoma asked her in return sa kakailan ba nagiging malakas ang mahihina. Inipon niya ang lahat ng mahahanap niya sa paligid nila at gumawa ng makeshift pulley system. Kahit sumuko na si Mai ay hindi. Ngunit hindi nagtagal ay naputol ang lubid ng kagamitan ni Ikoma dahil sa sobrang karga. Sa sandaling iyon nagsimulang mag-react ang katawan ni Mai, naabot na niya ang kanyang limitasyon at nasa bingit ng maging isang ganap na zombie. Sa pagkakataong ito talagang kinilabutan si Mai, sumisigaw na ayaw niyang mamatay. Ibinigay sa kanya ni Ikoma ang kanyang dugo upang inumin, na pagtanto na kung ang kalahating zombie ay magtagal nang hindi nagpapakain sila ay ganap na liliko. Ngunit ang bango ng sariwang dugo ay agad na umakit sa undead. Nagpa siya si Ikoma na harapin muna sila bago bumalik para iligtas si Mai. Pinutol niya ang kanyang sarili gamit ang isang kutsilyo gamit ang kanyang sariling dugo bilang pain para itaboy ang mga halimaw. Inamin niyang mahina siya pero hindi ibig sabihin nun ay susuko na siya. Nagpasabog siya ng mga pampasabog para gumuho ang bahagi ng lagusan na hamarang sa kanilang dinadaanan, ngunit bumuhos pa rin ang undead at inatake siya. Buong lakas siyang lumaban habang pinapalibutan siya ng mga ito, parami ng parami ang mga ito na nagmumula sa bawat direksyon. Samantala muling napanaginipan ni Mai ang nakaraan, ang sandali ng aksidenteng napatay ang kanyang ina at ang mga mandirigma ay ibinaling din sa kanya ang kanilang mga talam hanggang sa dumating ang kanyang kapatid upang iligtas siya. Nang magising si Mai, natagpuan niya ang kanyang sarili na iniligtas at ginagamot para sa kanyang mga sugat. Nang makagalaw na siya ay tumakbo na siya para hanapin si Ikoma. Nakahandusay siya sa lupa pero buti na lang humihinga pa rin siya. Tinanong ni Mai kung bakit sila buhay pa, hindi sila malakas, ngunit walang oras para magmuni-muni. Dumating muli ang mga undead at kailangan nilang makaalis. Nagmamadaling bumalik sa tren ang grupo. Kakaiba, hindi sila hinabol ng itim na halimaw, sa halip ay pinilit na pumasok sa lagusan. Ipinaliwanag ni Mai na nangongolekta ito ng mga bangkay, ang mga undead ay mga sakam na nilalang kumakain ng kahit ano, tao man o hindi, para lumakas. Bumalik si Ikoma sa crane para tapusin ang paglipat ng nahulog na tore. Sinabi ni Mai sa iba na para mapatay ang itim na usok kailangan nilang puntirya ang puso nito. May nagmungkahi na gamitin ang 48 pound na kanya ng tren upang sirain ito, ngunit sinabi ni Mai na hindi sapat na ang undead ay magsasanggalang dito. Ang kanyang diskarte ay gamitin ang kanyan upang ilantad muna ang puso. Kapag nabunyag sila ay mag-aaklas. Siya ay mananagot para sa pagtatapos ng suntok dahil siya ay nakabawi ng sapat upang labanan. Nang matapos si Ikoma, nagsimula na namang humandar ang tren. Ang halimaw na nakakuha ng sapat na katawan ay nagpatuloy sa paghabol. Inihanda ang pangunahing kanyan kung saan si Kurama ang namamahala sa pagpapaputok. Masyadong maaga ang unang putok dahilan para dumagsa ang undead sa tren, ngunit mabilis silang naalis ni Kiryu at Ikoma. Sa ikalawang pagtatangka pinatatag ni Kurama ang kanyang pakay at matagumpay na hinaipan ang ulo ng itim na usok na naglantad sa puso. Ang natitira ay hanggang Mayo. Siya ay tumalon ng mataas sa hangin at nakita na ang puso ay talagang isang buhay na undead na nilalang. Walang pag-aalinlangan bumulusok si Mai at sinira ito. Nagtagumpay siya sa isang napakalaking pagsabog na sumabog na nagpalipad sa kanya, ngunit nahuli siya ni Ikoma sa oras. Sa wakas ay nakatakas na ang grupo sa istasyon. Sa mga sumunod na araw nakita si Mai na nagtuturo kay Ikoma ng isang teknik na tinatawag na kapaw-kapaw, isang hakbang na natutunan niya mula kay Kiryu. Ang lahat ay humanga sa kakayahan ni Ikoma na gayahin ang mga diskarte ng napakabilis at nagtaka sila kung ano ang magiging reaksyon ni Kiryu kapag nakita niya ang kanyang pagiging swordsman na muling ginawa ng perpekto. Ang reaksyon ni Kiryu gayunpaman ay upang bigyan si Ikoma ng isang mahusay na pambubugbog na sinasabing ang pagkopya lamang ng isang pamamaraan ay hindi dapat ipagmalaki ng isang parang bata, gaya ng diretsyong tawag dito ni Mai na pinagalitan si Kiryu sa pagiging makitid ang pag-iisip. Si Kiriyama na nalibang sa pagtatalo ay hinimok si Ikoma na nakawin ang hakbang at gamitin ito muli para lamang inisin si Kiryu. Sa sandaling iyon isang malakas na sigaw ang nagmula sa itaas na may nakita silang istasyon. Shitorai Station iyon, isang lugar na inaasahan nilang maghahatid ng kapayapaan pagkatapos ng kanilang mahabang paglalakbay. Nakahinga ng maluwag ang paningin ng mga taong naninirahan doon sa lahat ng sakay ng Kotsujayo. Sa wakas nakahanap na sila ng isang lugar na tinitirhan ng mga tao kung saan maaari silang magpahinga at makapag-supply muli.
Pagdating sa Shitorai Station nakipagpulong si AM at ang grupo sa Panginoon ng istasyon upang pag-usapan ang pagdodock sa Kotsujayo at sa panahong iyon napagtanto din nila ang mga mahahalagang supply na kailangan para sa paparating na paglalakbay tulad ng data iron, isang mahalagang material na ginamit sa paggawa ng high penetration reaction bullet. Salamat sa mababang vaporization point nito pati na rin ang mga kapalit na bahagi para sa pag-aayos ng tren. Kasama ng damit at gamot ang lahat ay kailangang mapunan kaagad dahil pinapayagan lamang silang manatili hanggang ikawalo na bukas. Ang araw na iyon ay nagkataong Tanabata Festival, isang tradisyonal na pagdiriwang kung saan isinulat ng mga tao ang kanilang mga kahilingan sa mga piraso ng papel at isinabit sa mga puno ng kawayan. Bagamat nangatuwiran si Kiryu na wala silang panahon para sa mga ganoong bagay, nais ni AM na magdala ng kaligayahan sa lahat kaya nagpasya siyang idaos ang Tanabata Festival. Ginamit pa niya ang sarili niyang yaman para mabayaran ang mga gastusin at inatasan niya si Aikoma na mamili at ihanda ang lahat. Ang balita ng Tanabata Festival ay mabilis na kumalat sa buong tren na pumupuno sa hangin ng kagalakan at pananabik. Ang lahat ay sabik na sumulat ng kanilang mga kahilingan habang ang shopping group ay naghahanda na magtungo sa bayan upang maghanap ng kawayan at iba pang mga kinakailangang bagay. Umalangaw-ngaw ang tawanan at mapaglarong panunokso habang naghahanda na lumikha ng mainit at umaasang kapaligiran. Sa pagpasok sa bayan, si May ay nabighani sa kagandahan at kasiglahan nito na may makulay na mga dekorasyon at maningning na pananamit sa lahat ng dako. Naghiwa-hiwalay sila para tapusin ang kanilang mga gawain. Ang isang grupo ay tumungo sa repair shop habang ang isa pang grupo kasama si May bilang bodyguard ay pumunta para bumili ng pagkain at iba pang gamit. Sa palengke buo ang husay ni Kajika sa pakikipagtawaran. Hindi siya nagatubili na magreklamo tungkol sa kalidad ng produkto at humingi ng mga diskwento. Mula sa mga pasadong gulay hanggang sa marupok na tela, walang nakaligtas sa matalas niyang mata. Samantala sa ibang lugar sa bayan, sina Aikoma at Kurama ay naghahanap ng mga pampasabog na gagamitin bilang panggatong sa mga bala ng reaksyon. Nalaman nilang may tradisyon si Shatorai sa paglulunsad ng mga paputok noong Tanabata na nagbukas ng pagkakataon para makuha nila ang kailangan nila. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang mayabang na samurai na humiling na ayusin kaagad ang kanyang baril nang hindi naghihintay sa linya. Ang kanyang kabastusan ay nagpagalit kay Aikoma na hindi nag-atubiling turuan siya ng leksyon sa asal. Pinilit niyang kunin ang lalaki sa mga nalaglag niyang tornilyo at sinabihan siyang igalang ang panday. Pagkatapos nito pumasok si Kurama, pinalo ang samurai at pinalayas siya. Noong panahong iyon nakilala ni Sakura, isa pang miyembro ng grupo, ang isang batang lalaki at ibinahagi ang kalunos-lunos na kwento ng Hisuho Train kung saan dating nagtrabaho ang ama ng bata at kung paano ito nasagasaan ng kaban at bumagsak sa Aragane Station, ang lugar na katatapos lang nilang tumakas. Bagaman malupit ang katotohanan, naniwala si Sakura na mas mabuting sabihin sa bata kaysa hayaan siyang maghintay para sa isang ama na hindi nababalik. Samantala matiigang naghihintay si Kiryu ng madla kasama ang Panginoon ng Shitorai Station. Kahit na lumipas ang oras at ang paghihintay ay lalong nawalan ng pag-asa, si IM ay nanatiling matatag na naniniwalang kailangan ng kaunting pasensya. Ang kanyang pagpupursige sa kalaunan ay nagantimpalaan ng lumitaw si Yamazaki, isang opisyal. Sinamantala ni IM ang pagkakataon na ipakilala ang bala ng reaksyon na inimbento ni Aikoma at kahit na ipinakita ni Kiryuso ang kapangyarihan nito. Ang bala ay madaling tumago sa makapal na baluti na nagpapatunay ng pagiging epektibo nito laban sa kaban. Labis na humanga nakinig si Yamazaki habang matalinong inaalok ni IM ang disenyo ng bala bilang regalo na sumisimbolo sa pagtutulungan sa panahon ng mahihirap na panahon. Ang kanyang panukala ay tinanggap at hindi lamang sila pinanggukwan ng mga supply, ngunit binigyan din sila ng pahintulot na iwan ang kanilang mga sugatan at may sakit sa Shitorai Station. Samantala isang negosasyon ang nagaganap sa pagitan ni Kogente, isang kinatawan ng Shogunate, at Inoko, isang taong kilala bilang Ear of the Liberator. Tinalakay nila ang insidente mula 10 taon na ang nakalilipas at ang pagkakasangkot ni Shitorai na nagpapahiwatig ng isang komplikadong pakikibaka sa kapangyarihan na tahimik na nagbubukas sa likod ng mga eksena. Bumalik kasama ang grupo ni May pagkatapos ng isang mahaba, nakakapagod ngunit matagumpay na araw ng pamimili. Masaya silang bumalik sa tren ng Kotsuho na ibinalik ang lahat ng kinakailangang supply, lalo na ang mga puno ng kawayan para sa paghahanda ng Tanabata Festival. Nagpasya silang maghapunan ng magkasama sa bayan, ngunit tahimik na umalis si May sa grupo na ikinabahala ni Aikoma kaya hinanap siya nito. Nadatnan niya itong nakaupong mag-isa at iniabot sa kanya ang mga nakalimutan niyang baso ng dugo. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni May ang kanyang mga alaala tungkol kay Tanabata, ang kanyang ina at ang kanyang tunay na pangalang Hasumi, isang pangalang Aikoma na pinaniniwalaan na dala ang hiling ng kanyang ina na lagi siyang sapat na makakain kahit na sinubukan ni May na kumilos ng mahigpit at tuyain ang damdamin. Sa kaibuturan ng mga alaalang iyon ay nagpakilos pa rin siya.
Inihayag din niya ang kanyang ang takot na baka isang araw ay maging isang kaban siya mawala ang kanyang isip at atakihin ang kanyang sariling mga kaibigan. Nang marinig ni Aikoma ang kanyang tapat na pag-amin nanumpa si Aikoma isang pangako na ibabalik niya ito bilang isang tao na buburahin niya ang lahat ng kaban isasauli ang mga palayan at siguraduhing makakain siya ng busog tulad ng nais ng kanyang ina. Ito ay isang tila nakakabaliw at imposibleng pangako ngunit dala nito ang lahat ng determinasyon at damdamin ni Aikoma para sa kanya at ang pangakong iyon ay yumantig sa puso ni May na nagbigay sa kanya ng isang kislap ng pag-asa at panibagong pananampalataya sa hinaharap. Pagbalik nila sa tren na puno ng Tanabata Festival spirit ang bawat sulok. Masayang isinulat ng lahat ang kanilang mga kahilingan sa mga piraso ng papel at isinabit sa mga puno ng kawayan. Maging si Kiryu kahit na nahihiya ay nakiisa ngunit tumanggi na ipakita sa sinuman ang kanyang hiling sa takot na hindi ito magkatotoo. Isinulat ni Aikoma ang kanyang sariling hiling isang engrandi at ambisyoso na sirain ang lahat ng kaban at bawiin ang bawat larangan at istasyon. Bagamat inakala ng ilan na ito ay masyadong malabo naniniwala si Aikoma na hindi sapat ang kaligtasan. Gusto pa niya. Ang kanyang hiling ay nagbigay inspirasyon sa iba. Isinulat din ni AM ang kanyang hiling na muling buksan ang Aragane Station isang hiling na nagpapakita ng kanyang pakiramdam ng tungkulin at pagmamahal sa kanyang bayan. Lumitaw din ang iba pang mga hiling mula sa pagnanais ng tatlong magagandang asawa sa pagiging guro sa pagkakaroon ng sariling tren ng Hayajiro na sumasalamin sa kani-kanilang mga pag-asa at pangarap sa gitna ng kahirapan. At sa wakas isinulat ni May ang kanyang sariling hiling isang simple ngunit malalim na makabuluhan na kumain ng buong pagkain isang hiling na umalangaw-ngaw sa pangako ni Aikoma at ang pinakamalalim na pagnanais sa kanyang puso para sa isang mapayapa at masayang buhay. Kinabukasan naisip ni Aikoma ang kapatid ni May na naniniwalang siya ang nagturo sa kanya na ang mahihina ay dapat mamatay habang ang malalakas ay nabubuhay at natinalikuran niya ang kanyang lumang pangalan dahil sa kanya. Sa sandaling iyon isang kaguluhan ang sumabog sa labas ng pagdating ng isang makapangyarihang hukbo na kilala bilang Hunters ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Sila ay isang independenteng puwersa na nagdadalubhasa sa pagpuksa sa kaban na pinamumunuan ng isang gwapo at makapangyarihang binata na nagngangalang Biba ang anak ng shogun. Medyo nagkakagulo ang itsura niya at si Biba pala ang kuya ni May ang palagi niyang hinahangaan at hinihintay. Masayang tumakbo si May sa kanya ngunit tila malayo at malamig si Biba nagtatanong lamang kung natapos na ni May ang kanyang misyon. Nang malaman niyang namatay na si Shaiman hindi siya nagpakita ng kalungkutan. Ang kanyang kilos at presensya ay naghinala kay Aikoma kailangan niyang kumpirmahin kung ang taong ito ay tunay na bayani. Sa gitna ng malakas na hiyawan ni Biba sama ang tagapagligtas at mabuhay si Biba buong pananabik na ipinakilala ni May ang kanyang adoptive brother sa kanyang mga kaibigan na sakay ng Kochugyo binanggit na may isa pang half-cab na katulad niya sa tren isang kakaibang binata na nagngangalang Aikoma isang detalye na nakakuha ng atensyon ni Biba. Sa sandaling iyon dumating si IM at nagpakilala bilang isang miyembro ng pamilya Yamikawa na inihayag din ang kanyang pagkakamag-anak kay Elder Dojin Makino na hindi sinasadyang ipinakita na sila ay patungo rin sa Kongo Kako tulad ni Biba. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay May at nagulat siya nang malaman na kapatid ni Biba si May. Gayunpaman nilinaw ni Biba na hindi niya biological sister si May pinayagan lang niya itong tawagin siyang kapatid. Buong pagmamalaking itinuro ni May si Aikoma ipinakilala siya bilang kanyang kalasag ngunit taliwa sa kanyang inaasahan hindi naging pala kaibigan si Aikoma. Agad niyang hinarap si Biba diretsyong kinwestiyon ang malupit na pilosopiya na ang mahihina ay karapat-dapat mamatay na ikinintal ni Biba sa isipan ni May na lumikha ng instant na kapaligiran ng tensyon. Gayunpaman kalmadong ibinahagi ni Biba ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagmumungkahi na pumunta si May para sa isang medical check-up at imbitahan sina IM at Aikoma sa kanyang karwahe upang makipag-usap ng pribado. Sa loob ng tren ng Kakuhaw isiniwalat ni Biba ang ibang bahagi ng kanyang sarili ng personal niyang inayos ang isang teknikal na aberya hindi nababahala sa posibilidad na madumihan ang kanyang mga damit na binabanggit na ang pakikipaglaban kay Kaban ay likas na maruming trabaho. Samantala sa ibang lugar si Kiryu ay naprovoke ng isa sa mga subordinate ni Biba si Horobay na madaling nagdisarmahan sa kanya ng isang display na nilalayong ipakita ang superior na kasanayan at kapangyarihan ng mga mangangaso. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Biba at Aikoma na nakasentro sa kanilang magkasalungat na pananaw tungkol sa kaligtasan. Ipinagtanggol ni Biba ang kanyang pilosopiya na sinasabing ang malakas na nabubuhay at ang mahinang namamatay ay batas lamang ng mundo. Gayunpaman iginiit niya na wala siyang intensyon na iwanan ang mahihina sa halip. Sinikap niyang iligtas sila sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila na maging malakas at lumaban para sa kanilang sarili. Ginamit pa niya si May bilang halimbawa na sinabing iniligtas niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpili na lumaban at maging malakas isang pahayag na direktang humamon sa mga paniniwala ni Aikoma.
Habang umiinit ang kanilang pagtatalo, ang istasyon ay biglang inatake ng napakalaking sangkawan ng Kaban. Si Aikoma ay nagmamadaling lumabas upang lumaban habang si Biba ay sumalubong sa kanyang mga tropa at naghanda para sa labanan. Nang magsimula ang laban, ang Hunter Army ni Biba ay nagpakita ng kahangahangang lakas. Matapos mapabagal ng artillery ang pagsulong ng Kaban, umarangkada sila sa kabila ng mga pader na sinasalubong ang mga halimaw gamit ang magaan na armas, isang matapang at epektibong taktika na namangha sa mga sakay ng Kotsujayo. Ang Heihachiru ni Biba, ang Kokujyo, ay nagpakawala ng mga nagbabagang bomba na ginawang dagat ng apoy ang larangan ng digmaan na sumunog sa mga nilalang. Tahimik na pinanood ni Biba ang labanan, napansin ang galit na pakikipaglaban ni Aikoma at nagkomento sa kanyang mataas na pagpaparaya sa sakit. Pagkatapos ay inatasan niya si Mei na alisin ang isang espesyal na Kaban at ang paglitaw ng isa pang kalahating Kaban sa hanay ni Biba ay nagdulot ng malaking sorpresa. Gayunpaman, sa gitna ng matinding labanan, isa pang balak ang lihim na nagbubukas. Si Inoko, isang mamamatay tao, ay lumapit kay Biba at ipinahayag na siya ay ipinadala upang patayin siya, ngunit ngayon ay nais na ipagkanulo ang kanyang Panginoon at pumanig kay Biba sa halip. Malamig na tinanggihan ni Biba ang kanyang alok na ipinahayag na wala siyang silbi para sa gayong tao. Sa isang desperadong pagtatangka, sinubukan ni Inoko na umatake, ngunit mabilis siyang sinaktan ni Biba. Habang nagmamakaawa si Inoko para sa kanyang buhay, si Biba ay hindi nagpakita ng pag-aalinlangan at pinatay siya, na nagsasabi na si Inoko na nagtatago ng mga saloobin ng pagkakanulo ay mahina at sa gayon ay hindi karapat-dapat sa awa. Nasaksihan ni Aikoma ang buong kilos ng kanyang sariling mga mata, puno ng galit at pagkasuklam. Hindi na niya napigilan ang sarili, sinugod niya si Biba, hinihingi niyang malaman kung bakit niya pinatay ang isang lalaking humihingi ng tulong. Agad namang ipinagtanggol ni Kurama si Biba, iginiit na si Biba ang nasa panganib. Kailangang pumasok si AM at humingi ng tawad sa inasal ni Aikoma. Si Biba na may kalkuladong kalmado ay sinamantala ang sitwasyon, binabalangkas ang insidente bilang isang nabigong pagtatangkang pagpatay at iminungkahi na ang kanyang mga puwersa ay escort ang Kotsuho sa Kangakako. Bagamat pumayag si AM, hindi niya maalis ang matinding pagkabalisa na namamalagi sa kanyang kalooban. Nang maglaon ng makausap ni Aikoma si Kurama, ang kanyang mga hinala ay tila lalong nabigyang katwiran kung si Mei ay hindi kailanman nakagat ng isang Kaban. Pagkatapos, marahil siya ay sadyang naging isang half-Kaban. Ang mga masasakit na alaala sa nakaraan ni Mei ay biglang nanumbalik ang imahe ng kanyang kapatid na nagligtas sa kanya pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang ina, ngunit kasabay nito ay itinanam sa kanya ang malupit na paniniwala na ang kahinaan ng kanyang ina ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw at upang mabuhay kailangan niya maging matatag at hindi na umasa sa sinuman. Hinuberin siya ni Biba ng pangalang Hatsumi at binigyan siya ng bagong Mei, ibig sabihin ay walang pangalan, bilang deklarasyon ng kanyang bagong pag-iral. Iyon ng isang mandirigmang walang nakaraan na ang tanging layunin ay lumaban. Pagbabalik sa kasalukuyan, inatasan ni Biba si Mei ng isang bagong misyon upang makuha ang Master Key ng Kotsuho mula kay AM. Mahusay niyang pinukaw ang pagmamataas ni Mei sa pamamagitan ng pagtatanong kung mas malakas ba si AM kaysa sa kanya, isang tanong na direktang tumama sa kanyang pagnanais na patunayan ang kanyang sarili at makuha ang pagkilala ng kanyang kapatid. Samantala, lalong lumilitaw ang sabuatan ni Biba. Hinarap niya si Hirosuke na sangkot sa tangkang pagpatay at pinilit siyang ibunyag ang utak sa likod nito. Ang katotohanan tungkol sa pagtataksil 10 taon na ang nakalilipas ng ang hukbo ni Biba ay inabandona upang mamatay sa kamay ng shogun ay sa wakas ay nalantad. Kasabay nito, natuklasan ni Akoma at ng iba pa ang isang mas nakakatakot na katotohanan. Si Biba ay nagdadala ng isang malaking bilang ng mga Kabain sa kanyang tren, ang Kotsuho. Pagkatapos ay pinuntahan ni Mei si AM para hingin ang susi. Nang mag-alinlangan si AM, naging agresibo si Mei, kumbinsido na madali niyang madaig ang mahinang si AM. Gayunpaman, matalinong namagitan si Yaki na binigay kay Mei ang isang peking susi upang mapagan ang sitwasyon. Gayunpaman, mabilis na natuklasan ni Biba ang panlilinlang at natanto na ang mga tao na sakay ng Kotsuho ay hindi pa rin lubos na nagtitiwala sa kanya. Sa sandaling iyon, pumunta si Akoma sa cargo carriage na puno ng Kabain at hinarap si Mei. Sinabi niya sa kanya kung ano ang kanyang natagpuan at inamin ni Mei na alam niya ito, ngunit naniniwala na ito ay para sa layunin ng pag-aaral ng kaaway. Nang pinindot siya ni Akoma, tinanong kung siya ay naging isang half-Kabain sa pamamagitan ng mismong teknolohiyang iyon. Napaiyak si Mei at ipinagtapat na personal niyang hiniling sa kanyang kapatid na gawin ito dahil gusto niyang maging mas malakas at tumanggi na maging mahina tulad ng kanyang ina. Isang mainit na pagtatalo ang sumiklab sa pagitan nila Akoma na tinawag si Biba na isang duwag na pumatay ng iba para lamang itago ang kanyang sariling takot, habang si Mei ay matigas ang ulo na ipinagtanggol ang kanyang kapatid. Iginiit na siya ay tama at ang mga sinungaling na tulad ni Akoma ay hindi kailanman mauunawaan ang kanilang pilosopiya. Ang mapait na salita ni Mei ay nagpalalim ng sugat sa puso ni Akoma.
Tahimik siyang naglakad palayo na may isang imahe lang ang namamalagi sa kanyang isipan, ang ngiti ni Biba noong pinatay niya si Inoko. Isang ngiti na walang takot o pagsisisi na puno lamang ng kasiyahan at kalupitan. Sa wakas ay naunawaan ni Akoma na si Biba ay hindi bayani, siya ay isang demonyo. Nang malapit na ang tren sa Iwato Station, ang huling checkpoint bago makarating sa Kongo Kako, bigla silang inutusang huminto ng lokal na samurai sa ilalim ng direktang utos mula mismo sa Kongo Kako na nagbabawal sa hukbong karikatasyon ni Biba na dumaan. Ito ay malinaw na nagpakita ng takot ng shogun kay Biba at sa kanyang lumalagong kapangyarihan, gayunpaman si Biba ay tila inaasahan na ang sitwasyong ito at ganap na handa. Habang ang lahat ng tao sa Kotsujayo ay medyo gumaan, iniisip na sa wakas ay makakatakas sila sa kontrol ni Biba, si Akoma ay nag-alala para kay Mei na nanatili sa tabi ni Biba. Ibinahagi ni Iem ang pag-aalala na ito sa paniniwalang hindi dapat manatili si Mei sa isang mapanganib na lugar at nangako si Akoma na ibabalik niya ito. Samantala si Biba ay gumawa ng isang lihim na plano. Ipinaliwanag niya kina Mei at Horobay na ang planong ito ay magdudulot ng kaligayahan sa lahat at upang magtagumpay kailangan niya ang kanilang tulong. Si Lord Maiden ng Iwato ay sumang-ayon sa isang pulong, ngunit nagpataw ng isang kondisyon na ang mga kababaihan at mga bata lamang ang papayagang sumama sa kanila, isang kondisyon na nakita ni Biba at nilayo na pagsamantalahan para sa kanyang pukana. Sa intuition ng isang taong malapit nang humarap sa kamatayan, tinanong ni Horobay si Biba, tinanong kung plano niyang isakripisyo siya para sa pagbabalik ni Mei at kung nakatakdang mamatay siya sa mismong araw na iyon. Samantala sa pulong, si Lord Maida ay nagpahayag ng panghihinayang sa kanyang malupit na kalagayan, ngunit ipinaliwanag na ito ang tanging paraan upang ayusin ang isang lihim na pagpupulong kay Biba na sinasabing nais na pag-usapan ang isyu ng mga supply ng pagkain. Naniniwala si Maida na matagal nang isinantabi ni Biba ang kanyang sama ng loob laban sa shogun dahil ginugol niya ang nakalipas na 10 taon sa pakikipaglaban sa Kaban para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ang bulag na pananampalatayang ito ay nagbigay daan sa plano ni Biba na ganap na mabuo. Sa ibang lugar, habang hinihintay ni Mei ang sandaling kumilos, kinukutya niya ang mga gwardya na sinasabing hinding-hindi sila mapipigilan, ngunit agad siyang binalaan ni Biba na huwag masyadong magtiwala dahil laging dumarating ang kamatayan, isang babala na tila nagbabadya sa kapalaran ni Horobay. Sa wakas naganap ang pagpupulong. Si Biba sa kanyang ayos at magalang na kilos ay nagpakilala, habang ang isa sa mga nasasakupan ni Maida, si Itagaki, ay nanatiling maingat at itinutok ang kanyang baril sa kanya. Matalinong ginamit ni Biba si Mei bilang isang distraction nang bigla niyang hilingin na pumunta sa banyo na lumikha ng perpektong pagkakataon para sa kanya upang lumipat sa posisyon. Nang handa na siya, walang awang inatake ni Mei ang mga gwardya at ibinaba ang drawbridge na nagbukas ng daan para makapasok sa istasyon ng tren ni Biba, ang Kokujo. Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng lubos na kaguluhan nang ilabas ni Biba ang kaba na kanyang dinadala na ginawa ang istasyon sa isang buhay na impyerno. Sa kawalan ng pag-asa, hinarap ni Maida si Biba para lamang makatanggap ng malamig na deklarasyon na ang shogun ang unang nagtaksil kay Biba. Samantala, dinanas ng mga inosenteng sibilyan ang malagim na bunga ng massacre. Sa gitna ng kaguluhan, napaharap si Ikoma sa isang malagim na sitwasyon nang ang grupo ay nakulong at magkahiwalay. Kahit na gusto niyang habulin si Mei at ibalik ito, hinimok siya na unahin ang kaligtasan at bumalik sa iba. Hinanap ni Kiruso si Ayami na nakulong pa rin sa ibang lugar. Nang masaksihan ni Mei ang sakuna na tinulungan niya, nakaramdam siya ng guilt at takot, ngunit nang makita ang isang bata na nasa panganib, hindi siya nagdalawang isip na ipagsapalaran ang kanyang buhay para iligtas sila. Samantala, nilapitan ni Biba si Ayami at inanyayahan siya sa kanyang tren na sinasabing gusto niyang tretuhin ang kanyang kaibigan. Ang iba pang mga nakaligtas sa kanilang pagkataranta ay sumugod sa isang walang sasakyang tren upang makatakas ng hindi namalaya na sila ay dumiretso sa isang mas nakamamatay na bitag. Sakay ng Kokujo, ginamit si Horobay ang tapat na half-kaba na babae bilang isang sakripisyo upang lumikha ng isang napakalaking nilalang, ang Black Cloud, na kilala bilang isang artificial na hybrid na sandata na may kalahating kaban sa core nito na idinisenyo ni Biba bilang isang tool ng malawakang pagkawasak upang maisigawa ang kanyang paghihiganti. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng nilalang ay madaling nawasak ang mga tarangkahan at nagdulot ng matinding pagkawasak. Nang matagpuan ni Kiruso si Ayami, sinubukan niyang iligtas ito, ngunit naharang siya. Nagbanta si Ayami na sisirain ang isang bagay na mahalaga upang pilitin ang mga sundalo na palayain siya, ngunit sa sandaling iyon si Horobay na ganap na nagbagong anyo bilang isang halimaw ay sumalakay kay Biba at sa lahat ng nasa malapit. Personal na tinapos ni Biba ang buhay ng kanyang tapat na kampan, habang si Ikomo ay nahuli at dinala sa tren. Pinigilan siya ng mga tauhan ni Biba na kinuha ang kanyang dugo at binalaan siya na ang dugo niya lang ang kanilang iniintindi at hindi magdadalawang isip na patayin siya kapag lumaban siya.
Sa wakas tumayo si Biba sa harap ng lahat at ipinahayag na palalayain niya ang lahat ng bagay lupain tao at maging ang kanilang mga takot sa pamamagitan ng pagsira sa kastilyo ng Shogun sa Kongo Kako na tinawag niyang simbolo ng kaduwagan ng sangkatauhan. Habang umaalingaw-ngaw sa hangin ang mga sigaw ng pagpapalaya nataman si May ng isang mapangwasak na realisasyon. Lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na lalaki ang lahat ng kanyang mga pangako at mithiin ay kasinungalingan. Sa loob ng masikip at nakalulungkot na mga karwahe ng Kokugyo lumaki ang tensyon habang ang mga bilanggo ay pinaghiwalay at inilipat. Si Sukari isang duwag na traidor ay walang kahihiyang nagpahayag na ang kanyang patakaran ay sundin lamang ang sinumang pinakamalakas habang si Kiruso ay nagtangkang ipasa ang isang mahalagang bagay na inihanda ni Yakina kay Aikomo. Sa sandaling iyon naganap ang mga nakakabagbag damdaming eksena. Isang lalaki ang humingi ng awa para sa kanyang asawa nagboluntaryong ibigay ang sarili niyang dugo bilang kahalili nito kahit na nag-alok ng sapat para sa 4 na tao para lamang mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit ang kanyang pag-ibig ay tinutuya at ikinahiya ni Warabi na malupit na nasiyahan sa pagmamaliit sa kanya. Maging ang isang babaeng sobra sa timbang ay naging pantirya ng kanyang pambubuli. Sa kabila ng mahigpit na pagbabantay na gawa ni Aikomo na sumenyas kay Kiruso nakikilos sila sa susunod na gabi nang dumating ang mga sundalo upang kuhaan ng dugo na sa sandaling magsisimula ang kanilang pagliligtas at pag-aalsa. Samantala sa ibang lugar sa tren napilitan si IM sa isang maigting na negosasyon kay Biba. Hiniling niya na hikayatin nito ang kanyang tiyuhin si Elder Makino na buksan ang mga pintuan ng Kongo Kako at ayusin ang isang pagpupulong sa pagitan nila ng kanyang ama. Para sa kapakanan ng kaligtasan ng lahat at tubiling pumayag si IM ngunit tinanong niya si Biba tungkol sa kanyang tunay na intensyon. Pagkatapos ay isiniwalat ni Biba ang kanyang trahedya sa nakalipas na 10 taon. Noong siya ay 12 taong gulang pa lamang pinagkatiwalaan siya sa pamumuno ng isang hukbo ng 400,000 sundalong Kyushu para paksain ang Kaban. Matapang silang nakipaglaban at muntik ng magtagumpay ngunit biglang naputol ang kanilang mga supply ng pagkain at sandata na naiwan silang napadpad at napatay ng mga Kaban. Ang nasa likod ng lahat ay walang iba kundi ang kanyang sariling ama ang Shogun. Kaya ang pinakalayunin ni Biba ay paghihiganti. Sinikap niyang personal na parusahan ang ama na nagtaksil sa kanya. Sa karwahe kung saan nakakulong ang mga bilanggo inilatag ni Aikoma ang isang detalyadong plano sa kanyang mga kasama. Ang kanilang layunin ay sakupin ang kontrol sa silid ng makina ng Kakuho ang puso ng tren at upang magawa iyon kailangan nilang nakawin ang susi mula sa isang sundalo na naghahatid ng dugo sa imbakan ng karwahe ng Kaban bawat gabi. Bagaman mapanganib ang plano wala silang ibang pagpipilian. Ang kanilang buhay at ang kaligtasan ng Kongo Kako ay nakataya. Higit pa sa pagliligtas kay IM determinado rin si Aikoma na ibalik si May sa gusto man niya o hindi. Nang mausisa ni Kuruso kung ipinaalala sa kanya ni May ang kanyang yumaong kapatid na babae si Hatsune mariing itinanggi ito ni Aikoma ngunit sa huli ay inamin niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Pakiramdam niya ay may boses sa loob niya na humihimok sa kanya na iligtas si May sa pagkakataong ito na huminto sa pagtakbo palayo. Napagtanto ni Kuruso na ang boses na ito ay hindi nagmula sa anumang supernatural na puwersa ito ay nagmula sa sariling puso ni Aikoma isang katotohanan na nagpahayag kung gaano kalalim ang pag-aalaga ni Aikoma kay May. Sa parehong oras hinarap ni May ang kanyang kapatid. Tinanong niya si Biba tungkol sa pagkuha ng dugo mula sa mga pasahero ng Kakuho. Sinagot ni Biba ang isang misteryosong tanong nagtatanong kung ano talaga ang isang Kaban. Sinabi niya na ang pagkakaroon ng Kaban ay nagsiwalat lamang ng mga tunay na kaaway na dapat wasakin. Nang lumitaw si May na nalilito tinanong ni Biba kung natatakot ba siya sa kanya isang tanong na hudyat ng lumalaking lamat sa kanilang relasyon. Ngunit hindi nagtagal ay pinalambot ni Biba ang kanyang tono malumanay na tiniyak sa kanya na hindi niya sasaktan ang mga sakay ng Kakuho hanggat hindi sila lumalaban. Ang pangako ay nagpakalma kay May ngunit sa likod nito ay may isang madilim na plano. Lihim na inutusan ni Biba ang kanyang mga nasasakupan na kailangang itama ng maayos si May. Samantala ang grupo ni Aikoma ay abala sa paghahanda para sa kanilang pag-aalsa walang kamalay-malay na ang panganib ay nalalapit na. Nang dumating ang oras isinagawa ni Aikoma at ng kanyang mga kasama ang kanilang plano. Sa tulong ni Kuruso nagsagawa ng kaguluhan si Aikoma upang lumikha ng kaguluhan at makagambala sa mga gwardya. Matapos nakawin ang mga susi mabilis na binuksan ni Kuruso ang mga selda ng mga bilanggo at sama-sama nilang inilunsad ang kanilang pag-aalsa na nagulat sa lahat. Halos si Sakura ang unang nabugbog bago sila pinigilan ni Aikoma na ipinaliwanag na siya ang kanilang impormante. Nang sinubukang salakayin ni Warabi si Aikoma pumigitin si Kuruso at sinaktan siya. Gayunpaman sa pagsulong ni na Aikoma at Kuruso patungo sa silid ng makina nahulog sila sa isang bitag. Inaasahan na ni Biba ang kanilang plano at inilipat ang mga susi na pinipigilan silang makapasok.
Nang ihagis ni Kuruso ang sarili sa harap ni Aikoma upang protektahan siya mula sa putok ng baril, siya ay napatay na isinakripisyo ang kanyang buhay ng buong kabayanihan. Pagkatapos ay nagpakita si Biba at tinutuya si Aikoma, tinanong kung ano ang pakiramdam ng pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan sa tanong na nag-apoy ng matinding galit sa loob ni Aikoma. Sa kanyang desperasyon, sinubukan ni Mei na labanan ang kanyang kapatid. Tumanggi siyang patayin si Aikoma na nagpahayag na gusto niyang manatili sa kanyang mga kaibigan sakay ng Kotsujayo at mamuhay sa isang mundong walang undead kung saan makakain niya siya ng busog araw-araw. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Biba ang kanyang pagsuway. Inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na kunin siya at turukan ng serum wand na tila may kakayahang kontrolin ang pag-iisip, magtutulak sa kanya sa kabaliwan at gawin itong bulag na sumunod sa kanyang mga utos. Habang si Aikoma na natupok ng kalungkutan sa pagkamatay ni Kurama ay nagmamadaling salakayin si Biba, si Mei sa ilalim ng kontrol ni Biba ay tumalikod at itinutok ang kanyang talon sa puso ni Aikoma, isang walang awa na kilos na nagtulak sa trahedya sa rurok nito. Sa isang nasisiyahang ngiti, pinuri siya ni Biba bilang Mei habang si Aikoma na hindi makapaniwala na pumupuno sa kanyang namumungay na mga mata ay bumagsak, iniwan ang isang hinaharap na nababalot ng kalungkutan at kawalan ng katiyakan. Sa nagdadalamhating karwahe, ang lahat ay nakadikit sa katawan ni Kurama, umiiyak sa hapdi nang dumating ang mga kawal ni Biba na walang paggalang. Hindi napigilan ang kanilang galit, ang isa sa kanila ay sumigaw sa galit ng ahas ang mga sundalo na patayin ang lahat ng isang sigaw ng purong galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit sinubukan ng natitirang mga nakaligtas na manatiling kalmado. Tahimik nilang binuhat pabalik ang katawan ni Kurama habang ikinwento ni AM ang mga political conspiracies na nakapalibot sa trono ng shogun. Ibinunyag niya na matapos ipagkanulo si Biba ng kanyang ama, nagtanim siya ng matinding sama ng loob. Kahit sinubukan ni AM na kumbansihin si Biba na hindi kahinaan ang kanyang kabaitan, hindi niya ito pinansin. Ipinahayag niya na wawasakin niya ang kuta ng kanyang duwag na ama at ang matutulis na kuko ni Mei ang magwawakas sa lahat. Samantala sa Konkikaku, sinisikap ni Elder Makino na bigyan ng katiyakan ang mga mamamayan sa gitna ng balita ng paghihimagsik ni Biba. Ipinagmamalaki niya ang tungkol sa kawalang tatag ng kuta na inihambing ito sa isang banal na ibon na hindi kailanman matatalo. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na mga salita ay nakatago ang isang mapanganib na katotohanan na alam ni Makino tungkol sa Black Smoke Monster na nilikha ni Biba, ngunit pinili itong ilihim sa takot na ang paghahayag ay magdulot ng hindi kinakailangang gulat. Ang nakamamatay na desisyong iyon ay nagtanim ng mga binhi ng isang mas malaking sakuna. Bumalik sa Aikoma, siya ay nalulunod sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa, sinisisi ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Kurama at naniniwala na ang lahat ng trahedya ay nagmula sa kanyang mga aksyon. Naisip pa niya na naging miserable si Mei matapos siyang makilala at nabigo siyang tumupad sa pangakong ibabalik siya sa isang tao. Ang sakit at pagkakasala ay halos madurog ang kanyang kalooban na lumaban. Sa sandaling iyon, ang Katsuho na ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ni Biba ay biglang lumitaw sa Konkikaku. Si Aya na napilitang kumilos ayon sa script ni Biba ay inihayag na nahuli niya si Biba at humingi ng pahintulot na pasukin ang kanyang mga tao sa lungsod. Bagamat may mga pagdududa si Makino, pumayag pa rin siya. Pinayagan sina Aya at Biba na makipagkita sa shogun habang ang iba ay pinigil sa ilalim ng mahigpit na pamamaraan ng inspeksyon ng Konkikaku. Sa parehong oras, nakasalubong ni Aikoma si Kuruso na nakatakas sa pagkakahawak ni Biba. Nang malaman ni Kuruso ang nangyari, galit na galit siya at kinawayan si Aikoma bilang isang duwag na tumakas. Ngunit sa sandaling iyon, nakilala ng isa sa mga nahuli na subordinate ni Biba na hawak ni Kuruso si Aikoma bilang isang feral half-undead at napansin ang sugat sa kanyang dibdib ang ginawa ni Mei. Pagkatapos, ginawa ni Kuruso ang kanyang desisyon. Magpapatuloy siya sa pakikipaglaban gaano man kasaire si Aikoma. Sa pangunahing bulwagan ng kastilyo, sa wakas naganap ang nakamamatay na pagkikita ni Biba at ng kanyang ama. Ibinalik ni Biba ang tanging alaala na ibinigay sa kanya ng kanyang ama bilang paalala ng nakaraan, at pagkatapos ay nakiusap sa kanyang ama na wakasan ang kanyang buhay sa kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos ay nagsimulang maghasik si Biba ng pag-aalinlangan at takot sa mga naruroon na sinasabing makikilala niya ang mga undead na nakatago sa gitna ng karamihan, at agad na itinuro ang isang tao maling inaakusahan siya bilang isa sa mga undead na naglubog sa bulwagan sa kaguluhan at hinala. Sa huli mismong ang shogun ang pumatay sa lalaking pinaniniwalaan niyang undead, at nang ibunyag ni Biba na naging isa na ang shogun, nagkaroon ng kaguluhan. Nagsimulang mag-atake ang mga tao sa isa't isa, at kahit sinubukan ni IM na pigilan sila, wala siyang kapangyarihan. Sa isang malupit na ngiti, inihayag ni Biba ang kanyang buong plano na gumamit siya ng lason upang gawing undead ang shogun, at pagkatapos ay pinakawalan ang undead na dinala niya sa lungsod na ginawang isang buhay na impyerno, si Kang Akako. Sa kanyang desperasyon, sinubukan ni Makino na lumaban, ngunit brutal na pinatay ng sariling mga subordinate ni Biba.
Samantala si Aikoma ay nalulunod pa rin sa kawalan ng pag-asa hanggang sa isiniwalat ng matandang bilanggo ang nakakakilabot na katotohanan. Magbabagong-bago si May at ang tanging paraan para mailigtas siya ay direktang mag-iniksyon ng puting plasma sa kanyang puso. Ipinaliwanag din ng matanda na ang sugat na ginawa ni May kay Aikoma kahit na malubha ay hindi nakamamatay, tanda na may bahagi pa rin ng kanyang pagkatao at sinadya nitong iligtas ang buhay nito. Ang katotohanang ito ay muling nagpasiklab ng apoy ng pag-asa sa loob ng Aikoma. Nagpasya siyang huwag sumuko at hiniling na turukan siya ng matanda ng itim na plasma, isang sangkap na nagpasigla sa undead na virus at nagpalakas ng kapangyarihan nito. Bagamat alam niyang mapapaso ang buhay niya sa maikling panahon, hindi nag-atubili si Aikoma dahil ang tanging layunin niya ngayon ay patayin si Biba at iligtas si May. Sa sandaling iyon, habang dumarami ang kapangyarihan ng undead sa kanyang katawan, si Aikoma ang naging taong maipagmamalaki niya sa isang bayaning handang isakripisyo ang lahat para protektahan ang kanyang minamahal. Noon na-inject na si May ng serum ni Biba at nagsisimula ng mag-transform. Sa kanyang napakapangit at pansamantalang pagkabaliw, hinarap ni Aikoma ang isang matinding labanan sa kanyang sarili. Nang makita siya ni Kiruso sa ganoong kalagayan, hindi siya nagdalawang isip na ipaalala sa kanya ang kanyang pangakong papatayin si Aikoma kung sakaling tuluyan na siyang maging undead. Samantala isiniwalat ng matandang bilanggo ang isa pang malungkot na katotohanan tungkol sa plasma. Mayroon na lamang isang natitirang doses ng white plasma, ibig sabihin isang buhay na lang ang May iligtas at si Aikoma o May ay malapit ng maubos bago tuluyang maubos ng undead virus ang isip ni Aikoma. Sa Congo Coco, si IM ay nahaharap sa kaguluhan at gulat sa mga natakot na mamamayan. Sinisi nila siya at ang mga refugee na nagdala ng sakuna sa kanilang, ngunit si IM ay nanindigan at buong tapang na ipinahayag na ang kanilang tunay na kaaway ay hindi ang nagdurusa ng mga tao sa harap nila, ngunit ang takot at pagdududa sa loob ng kanilang sariling mga puso. Hinimok niya ang lahat na sabay-sabay na tumakas sa Congo Coco. Sa labas, si May na ngayon sa kanyang madilim na mausok na anyo ay gumagapang sa lahat ng kanyang dinadaanan. Hindi mabilang na mga armas ang pinaputukan sa kanya, ngunit walang makapipinsala sa kanya. Sa loob ng kanyang isipan, hindi mabilang na mga pulang paro-paro na simbolo ng lahat ng mga namatay na ang lumipad sa paligid. Tumakbo siya sa takot, ngunit natisod at nahulog narinig ang mga tinig na nag-aakusa sa kanya, tinawag siyang halimaw at sinabihan siyang mamatay. Nang ibabaw ang takot sa kanya at mas naging marahas ang nilalang sa labas. Ang isa sa mga subordinate ni Biba ay nagulat na si May ay makakarating sa Fortress Tower sa loob ng halos 30 minuto at inutusan ang lahat na muling magsama-sama sa Sektor 13 para sa pagkuha, ngunit pagkatapos ay biglang nagyelo. Nakita niya si Aikoma. Si Aikoma na ngayon ay tulad ng isang gutom na hayop ay sinusubaybayan si Biba sa pamamagitan ng pabango, pinapatay ang sinumang hamarang sa kanyang daan. Pati si Biba ay napailing nang maramdaman ang presensya ni Aikoma. Ang kanyang mga sundalo ay lumipat sa pag-atake, ngunit si Kiryuso ay nagpakita at ipinagtanggol siya na pinutol ang mga alo ng mga sundalo. Tumalon si Aikoma sa riles para tulungan si Kiryuso. Ang mga sundalo dahil sa takot ay sinubukan ang lahat para patayin siya at ang isa sa kanila ay nagmaneho pa nga ng buong tren patungo sa Aikoma na umaasang durugin siya ng buong lakas. Habang sinusubukang kumawala ni Aikoma, ilang sundalo ang nagsakripisyo ng kanilang sarili para pigilan siya, ngunit ngayon ay napakalakas na niya. Gamit ang isang braso, inihagis ni Aikoma ang buong tren sa ere, pinasabog ito sa napakalakas na pagsabog. Ngunit bilang kapalit ng napakalaking lakas na iyon, ang virus ay mabilis na kumakalat sa kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, si Kiryuso ay sumugod sa pag-aalala at sa kabutihang palad si Aikoma ay buhay pa. Noon lang isang nakaligtas na sundalo ang sumugod kay Aikoma para umatake, ngunit mabilis siyang dinasarmahan ni Aikoma. Pagkatapos ay dumating ang kanyang paghatol dahil ang tao ay nakapatay ng masyadong maraming, kailangan niyang bayaran ang presyo. Diretso siyang binaril ni Aikoma sa puso, agad siyang pinatay. Samantala pagkatapos malaman kung ano ang nangyari, dumating ang mga tauhan ni Biba at inabot sa kanya ang isang vial ng puting plasma bilang pananggalang para sa pinakamasamang sitwasyon. Inutusan ni Biba ang mga natitirang lalaki na iligtas ang kanilang mga kasama at lumikas kapag natapos na ang lahat. Para naman kay Kiryuso, nagpasya siyang huwag hayaang mawala ng saysay ang mga pagsisikap ni Aikoma. Pinili niyang hayaang mabuhay si Aikoma at sinabihan ang iba na umatras habang nag-iisa siyang naiwan para harapin siya. Si May sa kabilang banda ay walang humpay na nagpapaputok at ang mga labi mula sa mga pagsabog ay nagsimulang bumagsak patungo kina Aikoma at Kiryuso na naghihiwalay sa kanila. Natagpuan ni Kiryuso ang kanyang sarili na napapalibutan ng isang kawan ng mga halimaw, ngunit sumigaw siya na magiging maayos siya at sinabihan si Aikoma na pumunta at iligtas si May. Nang marinig iyon, tumanggaw si Aikoma at tumakbo. Habang tumatakbo siya ay tinawag niya ang pangalan ni May.
Sa loob ng kanyang isipan si May ay pinahihirapan pa rin ng panloob na labanan pinagmumultuhan ng isang boses na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang maging malakas upang mabuhay na ang kanyang kahinaan ay hindi na maibabalik na ito ay nawala magpakailanman. Habang mas lalo siyang nalubog sa kawalan ng pag-asa lumitaw ang isang asul na paru-paro sa boses ni Aikoma na tumatawag sa kanya. Agad itong tumugon sa kanya at ang nilalang sa labas ay biglang tumigil sa paggalaw at bumagsak. Sinamantala ni Aikoma ang sandaling iyon sinubukan siyang iturok ng swero ngunit sa sandaling iyon lumitaw si Biba handa na para sa kanilang huling paghaharap. Sa oras na ito naabot na ni Aikoma ang kanyang limitasyon. Nanlalabo na ang kanyang paningin. Habang papalapit si Biba binunot ang kanyang espada sinabi niyang matagal na niyang hinihintay ang isang walang takot na kaluluwa tulad ni Aikoma. Nagsimula ang huling labanan sa pagitan ni na Aikoma at Biba mabangis at brutal. Parehong nagsagupaan ang lahat ng natitirang lakas ngunit pagod na paatras si Aikoma. Ganun pa man ay pinilit niyang tumayo muli. Nang mapansin ni Biba ang mga itim na ugat na kumakalat sa katawan ni Aikoma napagtanto niyang gumamit siya ng itim na plasma. Tinanong niya kung talagang sulit ang gayong sakripisyo. Matigas na sinagot ni Aikoma na ito ay dahil nangako siyang ililigtas si May at muling magiging tao. Hinampis ni Biba pinalipad muli si Aikoma at nang subukang bumangon ni Aikoma diretso siyang sinaksak sa dibdib. Sa paligid ng May muling lumitaw ang mga pulang paru-paro ngunit sa gitna ng pulang kinang isang solong asul na paru-paro ang nagniningning na ito ay si Aikoma. Ang liwanag na iyon ang muling nagpasigla sa kalooban ni May na mabuhay. Si Aikoma bagaman malubhang nasugatan ay nagawang ilipat ang talon kaya tumagos ito sa kanyang balikat sa halip na sa kanyang puso. Nagngangalit sa galit sumigaw siya Biba dahil sa iyo nawalan ako ng kaibigan. Pinutol ni Aikoma ang espada ni Biba at sinugod ito. Nagawa namang makalaban ni Biba na bali ang braso ni Aikoma napasigaw siya sa sakit ngunit hindi tumigil si Aikoma. Muli nagpakawala siya ng surge of power na nagpalipad kay Biba. Ngayon ang tanging natitira sa isip ni Aikoma ay si Biba. Papatayin kita ungol niya. Sa unang pagkakataon nakaramdam ng takot si Biba. Ngunit ang presyo ng lakas ni Aikoma sa wakas ay dumating na siya ay tuluyang nawala sa kanyang paningin. Sinamantala ni Biba ang pagkakataon at tahimik na lumapit sa kanya hindi gumagawa ng ingay. Nang makalapit na siya tinawag ng boses ni May si Aikoma ginagabayan siya. Agad na tumalikod si Aikoma at pinaputok ang kanyang baril hinaipan ang braso ni Biba. Ang warlord ay bumagsak sa lupa. Kasunod ng boses ni May natisod si Aikoma sa kanya tinurok ang serum sa kanyang puso at napalaya si May sa anyo ng halimaw. Natunaw ang maitim na nilalang na naging hindi mabilang na mga asul na paru-paro. Tapos na ang laban. Nang magising si May bumalik siya sa normal at nakakita ng maliit na bato sa kanyang kamay na kapareho ng kay Aikoma. Hindi gumagalaw si Aikoma sa malapit ang kanyang kapalaran ay hindi tiyak na malamang napatay. Ngunit para makasigurado si Biba na halos hindi kumapit sa buhay ay kinaladkad ang sarili palapit balak siyang saksakin muli. Pinaputukan niya si Aikoma ngunit pumasok si May para pigilan ang kanyang kapatid. Nang suntukin niya si Aikoma napilitang hampasin ni May ang kapatid na dati niyang hinangaan. Sa kanyang mga huling sandali sinabi niya sa kanya na sila ay mahina pa ngunit buhay na ang lahat ay muling nagtatayo ng mga bukirin upang magtanim ng palay at mabusog ang kanilang mga sikmura na siyang kinabukasan na nais niyang ituloy. Tinalikuran din niya ang pangalang May na ibinigay nito sa kanya. Ngayon ako si Hasumi sabi niya. Ang lahat ay sa wakas ay natapos na. Ngunit nanatili pa rin ang undead. Sa ibang lugar pinangunahan ng IM ang paglikas ng mga sibilyan. Ayon sa mapa tatakas sila sa pamamagitan ng Ruta 6 kahit na hindi sigurado ang konduktor kung buo pa rin ang riles. Ngunit naniniwala si IM na magkakaroon pa rin ng landas dahil mag-iwan si Biba ng daan palabas para sa kanyang mga kasama. Sa sandaling iyon lumitaw ang kanyang mga tauhan at inalok na gabayan si IM sa kaligtasan kapalit ng pansamantalang tirahan sa tren. Ang panukalang ito ay agad na sinalubong ng oposisyon dahil napakaraming tao ang kanilang napatay. Gayunpaman sumang-ayon pa rin ang IM na nangangatuwiran na kung talagang gusto nila maaari na lamang nilang sumakay sa tren sa pamamagitan ng puwersa. Sa labas natagpuan ni Kiruso sina Hasumi at Aikoma. Nang makita ni Kiruso ang estadong kinaroroonan ni Aikoma alam ni Kiruso na maliit ang tsansa ng bata na mabuhay. Ngunit nanatiling optimistiko si Hasumi na naniniwalang madyay gising siya. Sa sandaling iyon ang boses ng IM ay dumating sa broadcast system na nagtuturo sa lahat na magtipon sa pundasyon ng riles ng track 13 kung saan sila susunduan ng tren. Pagkatapos ay sinimulan ni Kiruso na buhatin si Aikoma patungo sa tagpuan na tukoy na kahit mamatay siya kahit papaano ay magkakaroon ng maayos na libing ang kanyang katawan. Sa lokasyon ng IM muling nagsimulang humandar ang tren. Umalingaw-ngaw sa hangin ang umaalingaw-ngaw na tunog ng makina nang makita nila ang grupo ni Hasumi na papalapit.
Tamang-tama ang tiyempo nila para sa grupo na sumakay muna at inihagi si Aikoma pagkatapos ay si Hasumi at panghuli si Kiruso. Nang ang lahat ay ligtas nang nakasakay ang tren ay bumilis palayo sa istasyon. Sa loob ang lahat ay labis na nag-aalala tungkol kay Aikoma na nasa kritikal na kondisyon pagkatapos gamitin ang itim na serum. Sumigaw si Hasumi sa dalamhati, tinawag siyang kanyang kalasag at tinatanggihan siyang mamatay. Tapos parang may milagro biglang nagkamalay si Aikoma. Hindi makapaniwala si Hasumi sa kanyang mga mata hanggang sa napagtanto niya na ang katawan ni Aikoma ay naibalik sa puting serum na iniwan ni Biba. Malamang na noong binaril ni Biba si Aikoma naturukan din siya ng serum na nag-iwan ng isang huling regalo, isang simbolo ng sakripisyo at ang walang pag-iimbot na pagmamahal ng kapatid na si Hasumi na minsan ay itinatangi. Sa wakas ibinalik niya kay Aikoma ang maliit na batong nalaglag niya, ang laging daladala niya simbolo ng kanilang mga alaala at mga pangakong pinagsaluhan nila. Sa paglisan ng Katsuho mula sa Kangakako, dala ang mga nakaligtas at ang kanilang mga bagong tuklas na pag-asa, isang bagong kabanata ng kanilang paglalakbay ang nagsimula ng isang paglalakbay upang maghanap ng isang mas maliwanag na kinabukasan, isang mundo na walang mga undead kung saan ang mga tao ay sa wakas ay mabubuhay sa kapayapaan at kaligayahan.